Yan, so magandang araw sa inyong lahat mga paps. So welcome back sa ating channel, no? So dito mayroon tayong ginagawa isang Divan 43 inches ata to. So model nito lalagay natin sa may description natin, no? So balik ko lang tong hinang natin kasi tinest natin to kanina eh. Ayan. So balik natin na para matest natin ng kung ano talaga yung problema kasi may isang buzzer tayo na ayaw na ganun eh. Dapat tayo pagkita kung ano yung problema. Baka ginawa ko tapos ginawa ko ng video pamparami daw ng views. So ito yung kanyang problema. Saksak ko. And so meron pa siyang standby, di ba? Power on natin. So labas yung logo ng Divan, tapos logo ng Smart. So nag-start up siya. Tayin natin. Pero makikita natin dito parang pangit yung kanyang display. Meron siyang fine lines. Labas naman yung kanyang HDMI input, tapos merong isang linya na lumabas. Excuse me. So pinutin natin yung ayun oh. So meron siyang bar lines. Merong sumasabay na bar lines kapag merong picture na lumalabas. Ayan. Ayan. Tapos merong fine lines yung fine lines yung kanyang display. Ayan oh. So, ito yung gagawin natin ngayon, no? And, saglit lang, bunutin ko muna ito, tapos, pause muna natin kasi may nag-text. Continue tayo, no? Bali, maghang tayo ng isang side nito para malaman natin kung meron ba tayong makuhang buo na side sa ating panel, no? So, unang hinang natin is yung puntang left natin. So, nakasaksak na po yung TV. So, pa-power on ko lang, tapos, iangat natin. So, meron kalahating display. Tapos yung logo ng Smart. Ayun, kuminis na yung logo ng Smart nyo. Kuminis siya. Tapos, HDMI input. So, nawala yung fine lines. So, tingnan natin kung wala bang bar lines na nakikita kung pinipindot natin yung source. Source. Ayan, source tayo. Yun o. Nawala na po yung bar lines na sumasabay na parang tawag doon. Kalimutan ko sa Bisaya is sapaw sa screen. So ngayon, nawala siya. So ibig sabihin yan, ang problema dito sa may right side natin. Then ang gamit na top board at panel is yun, EUO panel. Oh. So ito yung top board niya. Pakita natin dito. Ito yung kanyang top board. So andito yung problema. So dito tayo magto-trouble, dito tayo magpo-focus. So balik lang tayo kapag na-troubleshoot na natin para hindi makahaba yung video. Dito tayo mga paps, no? Dito, kita nyo naman, wala po tayong tape na lagay dito, wala po tayong tape method na ginawa dito, no? Yan, makinis po yung cable natin, yan. So walang tape method po yan, pati dito. Baka sabihin nyo naman, nasa ilalim yung tape natin, hindi po yan. Wala talaga tayong ilagay na tape method dito. So ang ginawa natin is, nag-remove po tayo ito, kita nyo naman. Apat na resistor po yan, 200 ohms. So sa mga technician, alam siguro kung anong resistor yan. Sabihin ko na lang para baka may magagalit na naman eh. So yan po guys, 200 ohms. Resistor po yan dito sa may LC1 LC2 natin or swapping voltage. Pakita natin dito. Yan, LC1 resistor po yan. Tapos dito naman LC2 connecting resistor po yan galing sa may level shifter natin nandito sa may mainboard na. Ayan. So, test natin. And wait, saan yung remote? Nandito yung remote. Power on ko lang. So, labas yung logo ng Divan at saka Smart nya. So yun, it's the my input. So pindutin natin yung source. Wait, source. So ito na lang siguro. Ayan o, tingnan nyo. Wala na pong bar lines, wala nang sumasabay na bar lines, no? Sa kanya picture. So pindutin natin yung home. Ayun. Ayun o. So okay na, wala nang bar lines, no? So nag-smooth na ulit yung panel natin. Walang bar lines, walang fine lines. Matapos natin ma-remove yung LC1 LC2 sa may
right o left side ng ating panel dito na side kasi nakatalikod to eh. So yun, all goods na, di ba? So yun, so hanggang dito na yung video natin mga katek, no? So maraming salamat sa nanood, no? Make it with us always. See you in our next video. Bye.